Okay, so continuation tayo nung basic routing or introduction to routing. Ngayon, ang di-discuss naman natin ngayon, matapos yung mga discussion natin before, is yung routing. So, magra-routing tayo ngayon. Routing lesson tayo. Ngayon, para maintindihan natin yung routing, no, ano bang meron sa routing, shift muna tayo or focus muna tayo dito sa topology natin ngayon. So, meron tayo ditong simple topology. Actually, two router topology yan. So, pangalanan natin itong router na to. Siya si router 2. And then, ito naman si R1. Okay. So, dito sa topology natin na to, makikita natin na si R2 is connected sa dalawang networks. No? Siya ay connected sa 192.168.30.0/24 at dito sa 10.10.10.0/30. No, si router 1 naman is connected sa dalawang networks. Actually tatlo. So, connected siya sa 10.10.10.0/30, 192.168.10.0/24, at 192.168.20.0/24. So, yan yung mga network na connected kay R1. And then, dun sa kabilang side naman, network connected kay R2. Now, pagka nasa networking tayo kasi, ang pinaka main objective natin, actually, no, pagka nag-networking tayo is that, yung mga devices natin sa network natin, ang pinaka main goal natin is that magkaroon sila ng interconnectivity. Magkaroon sila ng interconnectivity in such a way na kaya nila mag-send and receive ng mga data. No? Kaya nila mag-send, no, mag-provide, and then mag-receive ng mga data. So, ang objective natin ngayon, dito ngayon sa tutorial na to, hanggang sa mga susunod pang tutorial is that, paano natin i-configure yung mga network devices natin? Specifically, yung mga routers natin, in such a way na, magkakaroon ng interconnectivity yung mga devices natin. Itong PC na to, no? Kaya niyang ma-reach ito, and then itong PC na to, kaya niya ring ma-reach ito. Or alin man yan. Okay, so, sabi, kukonfigure tayo ng routing. Pero in essence, para maintindihan natin, ano ba yung routing na yan? No? So, pakita ko muna sa inyo yung scenario. So, buray ko muna ha. Buray ko muna siya. Pakita ko muna sa inyo yung scenario na kung saan ang gagaling yung routing na to. So, dito, kay R1, buksan natin si R1. Ang objective natin is, kay R1, is makakonect siya dun sa mga network na nandito sa topology natin, di ba? So, ngayon, isa sa mga ginagamit nating application para ma-check yung connectivity is yung ping. So, mag-i-issue tayo ng ping kay R1, okay? Mag-i-issue tayo ng ping kay R1 at ipiping natin tong mga network na to. Specifically, ito. Diba? Ito, at ito. Yung mga network na yan, okay? So, ping natin yan. Testing natin sa perspective ni R1. Okay, so, unahin muna natin yung 20.10. So, ping 192.168.20.10. Oops. 192.168.20.10. So, tignan muna natin. Ayun. So, pag nagpiping tayo at makikita natin na may mga ganito, no? Yung mga exclamation point, that's a good sign. Ibig sabihin, may interconnectivity yung dalawa. Okay? So, clear natin yan. So, ping ulit natin. Ping din natin mula kay R1 si 10.10. So, 192.168.10.10. Ping natin. May interconnectivity ba? Ayun, meron din. So, pag inulit natin yan, connected yan. So, na-ping natin yung dalawang yung dalawang network. So, ping naman natin ito. Itong si router 2. Di ba si router 2 ito. Yung IP address niya is 10.10.10.1. Okay? So, ping natin yan. So, ping natin. Tandaan nyo yung dalawang network, si 20.10 tsaka si 10.10, nag-reply siya kay R1. So, ping natin si 10.10.10.1. Ayun.
Okay, may connection, no? Interconnected. Ngayon ping natin si 192.168.30.10. Okay? Ping natin si 192.168.30.10. So, puro dot ang nare-receive natin. Okay? So, ulitin natin. Ping natin. Antayin lang natin kung anong magiging actual output, no? So, ang sabi sa ping message, no? Sabi niya, success rate is 0%, no? ICMP echo, sabi papunta doon kay 192.168.30.10, success rate 0%. Okay, so failed. So from the mula sa perspective ni R1, no? Ito kay R1, hindi niya naaabot ito. Okay, so reverse natin. So kung kay R1, reverse tayo. Dito naman tayo kay R2. So tignan naman natin si R2. Ano naman ang kayang gawin ni R2? Ano naman yung kayang iping ni R2? Ano naman yung kayang ma-reach ni R2? So enable muna tayo. So ping muna natin yung network si 192.168.30.10. So ping 192.168.30.10. Tingnan natin kung anong result. Okay, ulitin natin. Mukhang may reply, ibig sabihin connected. So from R2, okay, na-ping natin ito. So may reply ito. So ping na naman natin itong mga network na to. Okay, so unahin natin si 10.10.10.2, no? Ping 10.10.10.2. Sino si 10.10.2? Si R1, ba? So enter. Ayun. So may connectivity. So ping naman natin si 192.168.20.10. 192.168.20.10. Okay? So nung nangyari, mukhang failed din yan, no? Kasi nakakalima ng dot. Okay? So dito, success rate is 0%. So pag pining naman natin itong si 192.168.10.10. So ping natin, ping 192.168.10.10. So magiging kaparehas din kaya yan doon sa scenario na kay 20.10. Okay, tignan natin. Ayun. So based dito, success rate is 0%. So ibig sabihin, kapag si R2 naman nagpiping, no? Si R2 nagpiping, nagre-reply or nagkakaroon ng connectivity dito sa area na to. Pero pagka papunta dito sa area na to, dyan sa network na yan, nagpi-fail yung ping. Yan ang tanong, bakit kaya? No. So based doon sa scenario na nakita natin kanina, no, ano yung ma-generalize natin? So meron tayong dalawang pwedeng ma-generalize diyan. So yung una, routers can ping or reach tama ba? Reach networks that are directly connected to its interface. So yan yung unang realization na makikita natin based doon sa example na ginawa natin. Bakit? Bakit ko nasabi yun? Routers can ping or reach network that are directly connected to its interface by, lagyan natin ng by default. By default, ang kayang i-reach ng mga routers natin is yung mga networks that are directly connected to its interface. So ano ba yung mga network na directly connected sa interface ni R2? Diba ito si R2? Diba ito yun. Si 192.168.30.0 is /24 networks. Tsaka itong si 10.10.10.0/30 networks. Reachable yan kay R2. Bakit? Directly connected yan sa interface nila. Ito. Dito naman kay R1, di ba? Ano ba yung mga network ang nagkaroon sila ng interconnectivity? Ito.
tsaka itong network na to. No? Tsaka itong network na to. But, nung nagpiping tayo mula kay R1 papunta dito, sa network na yan, nagpi-fail. Likewise, ganun din naman si R2. So, kaya ang magiging realization natin, pangalawang realization natin, routers, no? Routers by default. By default, can't reach networks. Networks, mayroon magsulat that are remote to them. Tama ba? Pero yan no. Doon sa pangalawang realization natin based dun sa example na ginawa ko, routers by default can't reach network that are remote to them. Ibig sabihin ng remote to them, hindi sila networks na hindi directly connected sa kanilang interface. So ano ba yung mga network na remote sa kanila? Ito. No? Sa perspective ni R2, ang remote sa kanya ito. Tsaka ito. Sa perspective ni R1, ang remote sa kanya itong networks na to. And by default, hindi nila kayang ma-reach yun. O hindi nila kayang abutin yun. Diba? So, ano ang gagawin natin para ma-reach natin yun, yung ganong klaseng scenario? Magra-routing tayo. So, ngayon, ano ba yung term na routing? No, i-clear ko lang So, ano ba yung routing? So, ano ba yung routing? So, based doon sa nakita natin na scenario kanina, pag sinabi nating routing, ito yung process. Process of informing the router about the remote networks. And how to reach them. Actually, yung pinaka-essence nung bakit tayo nagra-routing. Kasi nagra-routing tayo dahil nga, by default, ang kaya lang ma-reach o maabot o mapuntahan ng mga routers natin, yung mga networks na directly connected sa kanilang interface. Ngayon, yung mga networks na remote, no? Pag sinabi natin remote networks, yan yung mga networks na hindi connected sa interface nila. So, para ma-reach yun, in this case, halimbawa, kay R1, para ma-reach niya yung network na remote sa kanya, magra-routing tayo. Okay? So, yan yung essence. Yan yung pinaka main reason bakit tayo nagra-routing. Kasi, yung routing kasi, sabi natin, yan daw yung process ng pag-i-inform sa mga routers about doon sa mga remote networks. No, actually kasama rin dito yung pag-i-inform muna doon sa mga routers natin ng mga remote networks, yung mga networks na hindi nila alam puntahan. So para kasing para kasing tawag nito. Ano bang magandang niyan? Para kasing para kasing halimbawa tayo, no, yung mga galing probinsya, mga probinsyano, sa province, pag pupunta kayo ng Maynila, no, sa Manila, most probable, hindi natin alam kung ano yung mga lugar doon sa Maynila, no. So, magtatanong muna tayo doon sa mga taong nakakaalam sa atin, no. Parang tatanong, paano ba pumunta sa Cubao, halimbawa, or paano ba makarating sa Makati or Quezon City, no? So, yung mga lugar na 'yan, no, hindi natin alam 'yun . Di ba? So magtatanong tayo dun sa mga taong may alam. Paano puntahan yung mga lugar na 'yan? Ngayon, ang gagawin sa atin, bibigyan tayo ng sketch or instructions para mapuntahan yan. Halimbawa, sabi natin, nasa Cubao po ako, gusto ko pong pumunta ng Makati. Paano po ako pupunta ng Makati? Diba? Parang sasabihin sa'yo, mag-MRT ka. Pagsakay mo ng MRT, baba ka ng Ayala.
di ba? Mula sa Ayala, Makati na yun. So, saan ka na dun pupunta? Halimbawa, punta ka sa SM Makati. Sasabihin sa'yo, pagbaba mo dun ng, ng escalator, SM Makati na yun. So ganun yun, no? So ganun lang yung nakita kong ganun lang nakita kong analogy. Na pwede kong ma-share sa inyo about routing. Kasi, hindi mo naman talaga actually alam kung ano yung mga, kung paano mapuntahan yung mga lugar na yun. So, maghahanap ka ng mga tao, no, na pwede mo pagtanungan kung paano makarating doon. Same as doon sa mga routers natin. Yung mga routers natin kasi, ang problema niyan, hindi naman yan tulad natin, no? So, nangangailangan sila ng tulong natin, ng mga network administrator, para ma-configure natin yung routing. Para masabi dito kay R1 or kay R2, paano ma-reach yung mga remote networks. Na yung mga remote networks, no, na yung mga networks na hindi nila alam. Okay? So yan yung gagawin natin mula ngayon onwards. Okay? So ang unang-una nating gagawin na routing, routing configuration is static routing. Okay? So yan yung next na pag-aaralan natin. So, paano tayo mag-configure ng static routing in such a way na kapag kinonfigure natin yan, yung static routing na yan, dito kay R1 and dito kay R2, magkakaroon ng interconnectivity. No, ibig sabihin, kaya nang ma-reach ni R2 itong networks na to, at kaya na rin ma-reach ni R1 itong networks na to. Okay? So, yan yung next. Wag muna ngayon. So, I mean, hindi ko muna siya i-discuss ngayon dito sa specific video tutorial na to kasi gusto ko tawag nito, i-internalize niyo na muna kung ano yung mga pinagsasabi ko kanina, no? Kung ano yung kung para maintindihan niyo 'yon. And then sa next video tutorial natin, papasukin natin yung static routing. Okay? So, hanggang dito na lang muna yung discussion. I hope na may naintindihan kayo or nakuha nyo yung pinaka-essence ng lesson na to. Maiksi lang, pero sana na nakuha nyo. Kung hindi man, balik-balikan nyo na lang yung recording. So, hanggang dito na lang ulit. Medyo matagal yung video, yung creation ko ng video, no? So, hopefully, sa mga susunod sunod-sunod na naman yung upload natin ng videos. So, huwag kakalimutan, tulad ng laging paalala, pag may natutunan, mag-like, mag-subscribe, at i-share yung video. So, hanggang dito na lang. Thank you!